Guys, welcome to my channel. Today, pupunta tayo ngayon sa Team Car sa Banawe para bumili ng battery sa ating Montero Sport. 3.5 years na kasi yung battery ko. So, sa tingin ko, kailangan ng palitan. Kasi, pag nag-start ako sa umaga, parang hindi siya one click. Normally kasi ang battery maglalast yan mga 3 years to 4 years. So, sa akin yung 3 years, okay na yon, sulit na sa akin yon. Ayoko kasing sinasagad yung battery, yung hihintayin mo bang mamatay bago ka magpalit. Kasi mahirap na, especially kung bumibiyahe ka, tapos namatayan ka ng battery. Hassle, di ba? So sa akin, ang ginagawa ko, preventive. Ang battery kasi would cost you about 6,000 to 7,000, depende sa brand. Actually, pag kinumpute mo, mga 10 pesos a day ang gastos mo. 10 pesos times 30, that's 300. Times 12, that's 3,600. Times 2, that's 7,200. So, in 2 years, you're spending about 10 pesos per day. So, kung haabutin ng 4 years ang battery mo, you are spending about 5 pesos per day. So, ano ba ang titingnan mo pagka magpapalit ka ng battery? Hindi ka salpak lang ng salpak ng battery. Dapat tingnan mo yung CCA. Ano ba yung CCA? CCA stands for Cold Cranking Amperes. Yung CCA, yun yung rating na ginagamit sa battery industry para ma-define yung abilidad ng baterya na makapag-start ng makina sa cold temperature. Papaano mo malalaman yung CCA rating ng battery mo na angkop dun sa makina mo? So, nandun yun sa owner's manual. So, nung tiningnan ko yung owner's manual ng Montero Sport, eto yung nakita ko. Ang rule of thumb sa mga makina is it will need about 1 ampere per cubic inch of engine displacement. Yung cubic inch, pwede mong i-convert sa cubic centimeter or cc. Yun ang ating normal na ginagamit sa makina. Ano naman ngayon ang benefit nung mas mataas na CCA battery? Yung Montero ko 2020 model. So, ang makina niya is 4N15. So, sa manual transmission saka automatic transmission, pareho lang ang battery na kailangan mo. So, nakalagay dun sa battery 95D31L. Ang CCA niya ay 622. And then, meron siyang 159 RC or reserve capacity. So, later I'll discuss what is reserve capacity. So, tinawagan ko yung ating suking shop sa Banawe, yung Team Car, kung meron silang battery. Ang sabi ng may-ari, si Kerwin, meron daw sila na battery na ang brand is Amaron. Okay sa akin yung Amaron kasi subok ko na yan. So, yun ang ating bibilihin ngayon. Please note na yung battery, kailangan lang yung mag-fit dun sa minimum CCA requirements para mas maganda yung kanyang performance. Ang tanong ngayon, ano mangyayari kung ang nabili mong battery is mas mataas yung CCA kaysa dun sa requirements? Nothing to worry about kasi marami nagsasabi na the higher the CCA rating, the better the battery for your car. So, ano bang ibig sabihin pag mataas ang CCA na kailangan? Ibig sabihin, mas kailangan ng more power ang iyong sasakyan para mag-start in colder temperatures. Siyempre, mas madaling i-start yung engine dun sa warm environment than in the cold one. So, yung rating refers yun sa number of amperes a 12-volt battery can deliver at 0 degrees Fahrenheit for 30 seconds. While maintaining yung voltage na at least 7.2 volts. So, the higher the CCA rating, the greater the starting power of the battery. So, ano naman ang mangyayari kung yung battery mo is mababa yung CCA? So, ang mangyayari is mahihirapan siyang mag-start in cold conditions because there will not be enough current to start the engine. So, what causes CCA to drop battery? Over the life of the battery, merong discharge at recharge reactions. Nangyayari yan thousands of times. So, kada cycle, nagwe-wear out yung plates a little bit. So, over time, yung lead dun sa battery nagdi-deteriorate. So, ang resulta, yung car battery nyo loses capacity. Yung cold cranking amperes niya nagdi-decrease din. So, how do you fix yung low CCA mo?
So, normally, ang ginagawa, charge natin o kaya naglalagay tayo nung tinatawag nating tubig o sulfuric acid. Then another question is higher CCA always better? In general, yung CCA, the higher the number, the better. So kung nakatira ka sa cold climate, like example sa US, yung CCA rating kailangan medyo mas mataas in choosing a battery. Conversely, kung nasa tropical country ka like the Philippines, you don't need as much CCA as in colder countries. So ngayon, using that analogy, ang bibilhin kong battery, yung tama lang yung CCA. Pwedeng magpasobra ako ng koonti, pero hindi ko kailangan yung mataas na CCA kasi nga, tropical country tayo. Kasi pag tumaas na yung CCA mo, mas mahal na yung battery. So, ayan, malapit na tayo dito sa Team Car Center dito sa Banawe. It's located dito sa kanto ng Banawe at saka yung P. Florentino. So, yan yung Team Car, yung ating suking tindahan ng mga accessories. Ang may-ari niyan si Kerwin. So, hanapin nyo lang si Kerwin kung meron kayong mga inquiry. Napakabait na tao niyan. So, ito yung itsura ng loob ng Team Car. So, marami siyang mga accessories dito. So, pwede kang bumili ng mga audio systems, yung head unit, o kaya yung mga speakers. Pwede ka ring magpatint, bumili ng battery, magpakabit ng kung ano-anong accessories, mga busina, etc. So, kumpleto dito. So, ilagay ko yung telepono ni Kerwin dito sa baba. So, ito na yung napili natin, yung Amaron High Life. Ang model niya is yung 115D31L. So, makita nyo, ang CCA niya is 750, tapos yung RC niya o reserve capacity is 160. And based doon sa specification ng Montero, ang kailangan ko 622 CCA. So, since 750 ito, so mas mataas siya ng konti. 750 against 662. So, pasok. As I said earlier, hindi masama kung mas mataas ang CCA mo. But since we are in a tropical country, hindi mo kailangan na magpasobra ng mas mataas masyado kasi mas mamahal yung battery. So, sa akin, tama na yung 750. Okay, check natin kung anong itsura nitong Amaron. So, yung Amaron, syempre, kulay green yan. So, dito meron siyang kasamang itong warranty card. Ang warranty nga para nitong Amaron is 21 months. So, pinilapan ko yan, tapos iniwan ko kay Kerwin. So, kung magka-problema within 21 months, papalitan nila yung battery. Itong Amaron, ito yung maintenance-free battery. Hindi ka na maglalagay ng tubig. Unlike yung nakakabit ngayon doon sa Montero na stock battery, ito yung conventional na maglalagay ka pa ng tubig dito sa battery kung kinakailangan. Ito yung isa pang model ng battery, yung 95D26L. Makikita mo yung CCA niya is 600. So, kulang. So, ito yung battery ko ngayon. 3.5 years na siya. Ang brand niya is Hitachi. Ito yung stock na battery ng Mitsubishi Montero. At ito ngayon ang ating ipapalit. Itong Amaron na High Life, So, it's kulay green. Tapos, meron siyang bitbitan. Yun ang maganda. Meron siyang handle. So, madali mo siyang buhatin. Okay, pinatanggalan natin yung battery. So, meron diyang clamp, na naka-horizontal. So, meron dalawang tornilyo dyan. Pag natanggal mo yon, so, maiangat mo na yung battery. Okay, natanggal na niya yung clamp. So, pag tinanggal mo dun sa dalawang poles, pwede na nating may kabit yung bagong battery. Actually, mabigat yung battery. So, mahirap siyang tanggalin. So, kung wala siyang hawakan, medyo mahirap. Mag-i-exert ka talaga ng more effort. So, nagpatulong si Kuya sa kanyang kasama para matanggal yung battery. Yan yung stock battery Hitachi. It's made in Thailand. Gumagana pa naman. 3.5 years ko nang ginamit. Pero gusto ko na siyang palitan ng bago para wala na akong problema. So, heto na yung bagong-bagong Amaron. Madaling ikabit kasi nga merong hawakan. Ang cost niya is 6,700 pesos. So, sana tumagal din sa akin ng mga 3.5 years or 4 years.
Pero ang battery kasi, iba-iba din yung nagiging performance kasi marami ka ding factors na kailangan tingnan Halimbawa, kung mas marami kang mga accessories, marami kang mga ilaw, o yung sound system mo, tapos yung alternator mo, hindi na efficient, hindi nagkakarga, so mas madali ding masisira yung battery mo. By the way, kanina nga pala meron din siyang napansin nyo, yung RC niya is 160. Ano ba yung RC? Ang ibig sabihin ng RC, yung reserve capacity. So, ang RC niya is 160. Ang kailangan ko is 159. So, pasok siya. Yung reserve capacity, ang role niyan is pinapower niya yung electrical system ng iyong sasakyan. Halimbawa, nasira yung alternator. Since ang RC nito is 160 minutes, ito yung time na makakasupply yung battery niya para yung voltage needed dun sa sasakyan para mapatakbo is ma-maintain mo in 160 minutes. So, yan yung reserve capacity or RC. Okay, hanggang dito na lang. I hope nakapagbigay ako sa inyo ng kaunting kaalaman o tips sa pag-select ng new battery. Okay, hanggang dito na lang. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again my next vlog. Bye!